Your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez, ang sabi niya Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Ang Jay. God bless. Thank you, Cox. Thank you, Vivian. Next to ask question is Marian Enriquez from Channel 5. Ay, hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga po si Trillanes o basing po doon sa sa previous Quadcom hearing na ito si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan, hindi gagalaw yan ng ganun, walang pera yan. So, basically sinasabi po ni Duterte na bagong attack daw ng Malacanang. Ito si Trillanes, your comments po. Actually, hindi ko naman, first time ko ma-meet si former Senator Trillanes nung hearing po sa Quadcom. And consistent naman po yata yung reputation niya na he has been a fiscalizer ever since. So, I really don't know him that well. Pero syempre, alam naman natin na ika nga may rivalry sila nung dating Pangulo. So, siguro ito, anong part na ba to? Part 3 siguro nung rivalry nila. Kasi nga, he's been deep with his own investigation since the Senate pa. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Nakita ko nga rin po yung interview with our executive secretary, parang hindi na lang po niya pinatulan. But ganyan, that's the way he works. So I think he's doing it on his own. Nagbigay na po ng statement, no, ang ating executive secretary, at sinabi nga po niya na ito ay isang kahibangan, ano, yung kanyang statement na yon, no. Dahil sinabi nga ng ating executive secretary na hallucination yon, no. At alam naman natin yung issue ni former Senator Trillanes is 2016 pa. Bago pa naging presidente si former President Duterte, sinasabi na ni Senator Trillanes, no. So itinutuloy lang niya yung kanyang mga issue, no, sa dating pangulo, dahil hindi naman ito nasagot din ng dating pangulo ng mga nakaraang taon, lalong-lalo na naging presidente siya. So I think valid lang na kailangan din niyang sagutin, no, yung mga issue sa kanya. Lalong-lalo na yung mga ipinaparatang sinasabi ni Senator Trillanes sa kanya. Sir, rasa lang po. Kasi I think also dun sa ambush interview after po ng Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun, parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Bro, apparently yung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government, kasi ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya, kasi I'm sure she will answer on her own time sa pinaka-komportableng time na meron siya. Pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former president yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung
malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya at higit sa lahat, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Very valuable questions, Marian. Thank you. Dinesh Kapanti from GMA Online. Please proceed with your questions. Sir, good morning po. Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir, yun muna. I guess we'll not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Syempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi nagamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget. Dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yan, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direct ang mawawalan po ng trabaho. Ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan, but I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawalan ng trabaho, well, responsibility niya yon. Dahil yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginastify yung budget niya. So, it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Tapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawalan ng trabaho. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya, inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Sir, related din doon yung second question ko. Clarification lang on the reward since you mentioned it already. The reward will cover any information. The reward is for any individual who can provide information
about those signatories na may suspicious names? No, On top of the Mary no, Grace, kung Mary yung- Grace Piatos lang. Sino yung makakapagturo, no? At para malaman natin kung sino yung makakatukoy, no, nung pagkatao ni Mary Grace Piatos, at matutulungan tayo na maiharap siya, no, sa hearing, no? Kasi gusto naming malaman kung may katotohanan ba yung katauhan ni Mary Grace Piatos, no? Kasi ang sinasabi ng Office of the Vice President, totoo si Mary Grace Piatos. So right now, nagbibigay ng nagtulong-tulong yung mga miyembro ng Quadcom ng Blue Ribbon, voluntarily nagbigay, no, para malaman, at least we can put to rest, no, na kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So sinasabi nila totoo. So kung sino yung mga nakakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya, no, yung mga congressman, para at least matapos na rin yung trabaho namin sa Blue Ribbon.